Gina! Anong ginawa niyo sa daddy ko? Daddy! Inatake siya! Inatake siya sa puso! Daddy! Hindi na sumasagot si Gina, Nay. Pero inatake daw si Dad. Sinugod sa ospital. Pero paano pag nakapagsalita na si Robert? Anong gagawin natin? Anong gagawin ko, Nay? Nay, ayoko makulong. Yan eh, kung magigising pa siya. Bakit, Dad? Ano tungkol kay Betsy? Ano bang dahilan kung bakit kayo natake? Gina, ako ang asawa ko ang may alam ko anong makakabuti sa kanya kaya umalis ka na dito. Dad! Dad! Nurse! Nurse! Tulungan niyo yung daddy ko! Nurse! Please, please. Ma'am, nandito lang po muna kayo. Dad! Check vitals. Heart rate 205, SpO2 98 at 5 LPM, nasal cannula, RR26. Administer 1 dose Epistat. Dad, narinig mo ako. Dad, Dad, lumaban ka, ha? Robert, lumaban. One dose of epinephrine given. Check vitals. Heart rate increased to 208 beats per minute, Doc. Robert. Robert, lumaban ka, Robert. Daddy, lumaban ka. No, Robert. Mamatay ka na, please. Mamatay ka na. Lubricant applied. I clear, you clear, clear. Daddy! Jack given, 250 joules. Heart rate 78, SpO2 97, RR20. Okay. Doc, is my dad okay? He's stable for now, but we have to transfer him to CCU for close monitoring. Excuse me, ladies. Thank you. Thank you, Doc. Uisip talaga. Thank you po. Oh, ano nangyari? Buhay pa rin si Robert. Stabilize na yung kondisyon niya. Tanto ko ah. Pangalawang atake na niyan, di ba? Hindi pa rin bumigay. Tindi rin si Robert, ha? Muntik na nga siya makapagsalita kanina. Buti na lang napigilan ko. Ngayon wala na naman siyang malay. Pero pag nagising na naman siya, hindi ko alam kung paano siya pipigilan, Nay. Maliban na lang kung... Hintayin mo ako. Babalik ako para may kasama ka. hindi na, mahal. Just stay there. Bantayan mo na lang si Mindy. Kaya ko na dito. Ako na bahala dito. Huwag kang mawawala ng pag-asa, mahal ko. Kapit lang. Nandito lang ako. I love you. I love you too.
Gina? Gina, Diyos ko, ano nang lagay ng daddy mo? Taglit lang ako nawala dahil may inasikaso ko. Tapos ganito na lang babalikan ko. Ay, nakita, nagulat din ako. Nakala ko iiwan na tayo ni Daddy kanina, but no, lumaban siya. Feeling ko talaga ang dami niya pang gustong sabihin, lalo na tungkol sa Betsy na yan. Tingnan mo na, talaga bang yung kawatang mag-ina ang kasama niya nung... Yes, sila. Mga hayop talaga yung mga animal talaga yung mag-inang yun. Sigurado ako na pinabayaan nila si Robert. Alam mo bakit? Alam ko dahil ganyan din ang ginawa nila sa akin. Inatake ako sa puso dahil sa kanila. Ako, kayo mga... Sobra ng pinsala ginawa ninyo sa pamilya namin! Wala ka pa rin karapatan saktan ako. Ako ang asawa ni Robert. Asawang sinungaling. Asawang mandaloko. Asawang walang kwenta. Pero asawang legal at sa ilalim ng batas. Ako ang may karapatan sa kapakanan ni Robert. In fact, ako ang magdedesisyon kung ano ang tama sa kanya o hindi. At base sa nangyari kanina, inatake siya dahil nakita ka niya ulit. Sinungaling! Inatake siya dahil sa'yo. Hindi! Dahil galit na galit siya sa'yo. Inatake siya dahil napakakulit mo. Ini-stress mo siya. Kaya dapat kayo ang walang lugar dito. Kayo ang umalis. Kayo ang lumayas. Umalis na kayo. Hindi ko pwedeng palayasin. Hindi namin pababayaan ang daddy ko sa inyo. Eh wala nga kayong karapatan, di ba? Hindi kayo ang asawa. Kaya pwede ba lumayas na kayo? Layas! Excuse me, I'm Mr. Bernabe, the hospital administrator. May pinarating sa akin si Ms. Rodriguez, ang kanyang concern regarding the situation of her husband. Yes, sir. I'm Robert Rodriguez's daughter and his sister. We're the immediate family, sir. I understand, pero mukhang hindi kayo magkasundo. Kailangan ng pasyente ng katahimikan, pati ng buong ospital. Eh, kaya naman nagkakagulo dahil sa kanila. Kung gusto niyo ng katahimikan, dapat sila ang umalis dito. Ano ka, Reddit? Ang mukha mo, wala kang karapatan. On the other hand, dahil si Mrs. Rodriguez ang legal na asawa ng daddy niyo, she has all the rights. Ang desisyon ng asawa siyang masusunod sa mga ganitong sitwasyon. At ang desisyon ko, bawal kayong dumalaw. Umalis na kayo! Layas! Layas! Umalis na kayo! Hindi mo pwedeng gawin sa amin to. Hindi mo kami pwedeng pagbawalan. Nakakasama nga sa daddy mo. Umalis na kayo! Kami ang may tunay na malasakit kay Robert. Hindi itong babae ito! Bakit ito kinakampihan ninyo? Ma'am, wala pa kami kinakampihan. Yun na ayon sa batas na namin sinusunod. Kaya pasensya na po. Oo, narinig nyo. Eh, ano ba yung natin nyo? Kalat-karin nyo na sila maalis. Sige na! Para na po. Teka lang, hindi niyo pwedeng gawin to. Napabalikan kita, hindi ka magtatagumpay, Betsy. Narinig mo ko. Kahit balikan mo ako, hindi mo mababago ang batas. Ako ang may karapatan kayo. Ako lang. Tara na, ma'am. Bitawan mo ako. I can walk on my own. Dominic, si Betsy na ba talagang masusunod sa kapakanan ni Daddy? Wala ba talaga akong karapatan? Gina, sa ilalim ng batas, ang asawa ang unang kinikilala bilang legal representative ng pasyente kapag incapacitated. Kaya sa ngayon, si Betsy talaga yung primary authority sa medical decisions ni Robert. So wala na akong magagawa? Well, you can file a petition sa court. Kung talagang sa tingin mo yung mga desisyon ni Betsy ay hindi para sa best interest ng daddy mo. Ang tawag doon ay petition to override medical decision. But it will take some time. Lalo lang malalagay sa peligro ang buhay ng biyanan ko sa kamay ng asawa niya. Kaya hindi namin pwedeng pabayaan ang daddy ko. Kailangan namin siyang bantayan. I'm sorry pero walang ibang mabilis na option. Unless makikipag-ayos ka sa asawa ng daddy mo. Magmamakaawa,
baka sakaling magbago yung isip niya para payagan kayong dumalo sa dati mo. Hindi na siguro mangyayari yun. Pero hindi ako susuko. Hahanap ako ng paraan. Kasi hindi ko talaga pwedeng hayaan ang daddy ko sa kamay ng babaeng yun. Ano daw sabi ng doktor? Mukhang siniswerte tayo, Nay. Mr. Rodriguez is stable for now. Pero nananatili siyang unconscious. Magigising pa ba siya, Dok? Honestly, the chances of him waking up without intervention are very small. Ako, asawa ko. I'm very sorry, but we still have to assess his condition. Tignan kung gaano kalala ang damage sa brain due to lack of oxygen. Pati na ang puso niya. Pero sa ngayon, nananatili siyang unconscious. Ibig sabihin nun, ligtas tayo. Kasi malabo na magising pa si Robert. Mukhang gano'n na nga. Sana mamatay na siya ng tuluyan, no? Para talagang ligtas na tayo. Anong ginagawa niyo dito? Ang kukulit nyo naman. Ban kayo dito. Hindi naman kami pumunta dito para magpumilit na dalawan si daddy. Nandito kami para pahuli ang magnanakaw mong ina. I filed the case against you dahil sa pagnanakaw mo sa daddy ko. Kaya manda ka nang sumuko sa mga polis. Kayo ako makulong. Wala kayong ebidensya. Nakita sa CCTV namin sa bahay ang pagpasok niyo doon ng walang paalam. At nakita din sa CCTV sa hospital yung nalaglag yung relo ni daddy sa bag mo. At ang pagpapalayas ko sa'yo. I have so many witnesses sa usapan natin. Ano? Wala kayo masabi. Ayoko makulong. Tulungan mo ako. Doon ka na babagay. Kawatan kayo. Huwag mo siya hayaan kausapin ako ng ganyan. Huwag mo hayaan ginaganyan ako. Napakawalang yamo talaga, Gina. Di ba sinabi ko naman sa'yo na babalikan kita sa ginawa mo sa daddy ko? Ano ba hinintay niyo? Arestuhin niyo na yan. Sandali lang, Doc. Vincent, sandali lang po. Ayoko po sumama sa inyo. Ayoko. Vincent, tulungan mo ako. Ano Ganapan naman, alis mo saan? Ayop ka! Ayop ka! Sandali! Gina! Tigilan mo na to. Pabayaan mo na si nanay. Ano? Akala mo panalo ka na? Kailanman, walang nananalong masasamang tulad niyo. Betty! Tayong dalawa magkakampi. Hayaan ilayo din ako sa'yo na. Tulungan mo ako. Sandali, Gina, sandali. Pabayaan mo na yung nanay ko. Ikaw na kaya nang nakikiusan. Ano bang gusto mo? Hayaan mong dumalaw kami sa daddy ko. Kung pumayag ka, iuurong ko ang kaso sa nanay mo. Betsy, pumayag ka na. Total, wala naman silang mapapala kay Robert. Anong walang mapapala? Anong ginawa niyo kay Dad, ha? Anong ginawa niyo? Wala siyang malay. At hindi alam kung kailan siya magigising. Yun ang nangyari sa kanya pagkatapos ng second heart attack niya. Kaya Gina, wala kang choice kundi iurang ang demanda laban sa nanay ko. Unless, ayaw mo na makita ang daddy mo.